Baka meron ka nito sa bahay mo, itapon mo na. Merong mga halaman na labis-labis ang kamalasang naidudulot sa mga taong meron nito. Ito ay maaaring makita sa magagandang painting na inilalagay sa living room. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang halamang ito ay labis ang idinudulot na kasawian sa meron nito. Mahalaga na malaman ninyo kung ano ang epekto ng halamang ito bago ninyo ito ilagay sa inyong tahanan. At may mga halaman na maaaring magdulot ng kamalasan dahil naman sa maling bilang nito. At maaari ding magdulot ng kamalasan ang mga halaman dahil sa maling paglalagay o maling paggamit. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa pinakamalas na halaman at kung paano nga ba natin gagamitin ang mga halaman bilang pangontra sa kamalasan at hindi magdulot ng malas sa atin. Ang hindi natin pag-alam sa mga bagay na ipinapasok natin sa ating tahanan o mga halaman na ating inaalagaan, tayo po ang aani ng mga kamalasan na maaaring idulot niyan. Isa sa pinakamalas na halaman na hindi mo dapat ipasok sa tahanan mo o ilagay sa living room mo o sa bedroom mo ay ang weeping willow tree. Ang weeping willow ay mayroong drooping forms at ito po ay iniuugnay sa grief o pagluluksa. Labis na kalungkutan ang naidudulot ng halamang ito, kaya dapat po hindi ninyo ito maipapasok sa tahanan ninyo dahil grabing kamalasan ang idudulot nito. Bago po kayo bumili ng painting na inyong ilalagay, tingnan niyo pong mabuti ang mga halaman na nandyan. Ang itsura po ng weeping willow ay ang dahon at sanga ay payoko. Minsan po halos umabot na ito sa lupa. Sapagkat ang kalungkutan na naidudulot nito ay grabe. Kapag ito ay naipasok mo sa bedroom at ang image na ilagay mo sa bedroom ay weeping willow at merong nakaupo sa ilalim ng puno, ang ibig sabihin nito, ikaw ay mababalo. Ikaw ay mag-iisa sa mahabang panahon, kaya't iwasan po ang halamang ito. Sunod na pinakamalas na halaman, crown of thorns. Ang crown of thorns ay isa po sa mga halaman na maaaring magdulot ng grabeng kamalasan. Ang halamang ito ay maganda pag namulaklak, kaya't maraming naaakit dito. Ngunit ang hindi nila alam, grabeng kamalasan ang naidudulot ng halamang ito sa mga taong nag-aalaga. Maaari silang magkaroon ng matinding sakit at maaari itong mauwi sa kasawian. At ang patong-patong na problema sa buhay ay maaaring maidulot ng halamang ito po. Ang halamang ito ay dapat na hindi ninyo inaalagaan sa inyong tahanan sapagkat mas marami ang negative effects na naidudulot nito kaysa sa pag-akit ng mga good energy. Ang mga good energy na maaaring masalubong ng halamang ito ay nasisira. Ganito po kamalas ang halamang ito, kaya't kung meron kayo nito, itapon nyo po. Mas maigi na itapon nyo, marami pong uri ng halaman at mga bulaklak na maaaring magdulot ng swerte. Sunod na pinakamalas, kung meron kayong lucky bamboo sa inyong tahanan, dapat pong pag-ingatan ninyo ang bawat stalks ng lucky bamboo. Sapagkat meron pong malas na stalks ng lucky bamboo. Ang bawat stalks po ay mayroong meaning. Ngunit ang pagkakaroon ng 4 na stalks o ang 4 stalks ay nangangahulugan po yan ng kamatayan o death. At patong-patong na kamalasan sa buhay. Kaya't mas maigi po na kung mahilig kayo sa lucky bamboo, marami pong mga swerteng stalks. At iwasan nyo po ang 4 stalks dahil maaari itong magdulot ng kamalasan. Mga creeping plants. Kung ang inyong tahanan ay mayroong bakod at mayroong pader at mayroong mga creeping plants na gumagapang dyan na hindi naman kayo ang nagtanim o hindi naman kayo ang naglagay at kusang gumapang ang mga yan, tanggalin nyo po.
Yan po ay napakamalas, maaring magdulot yan ng sakit, pagkaubos, at kahirapan sa buhay. Ang mga halaman po o ang mga halaman na hindi kayo ang nagtanim, lalo na yung mga gumagapang, alisin nyo po yan, lalo na kung gumapang yan sa pader ninyo. Ang lahat po ng mga halaman na yan, maging damuman yan, o kung anong halaman yan, basta't hindi po kayo ang nagtanim, hindi kayo ang naglagay, yan po ay magdudulot ng kamalasan sa buhay. Maaari ding pagmulan yan ng quarrel sa tahanan. Ang mga creeping plants po na nasa pader gumagapang, maging sa tahanan ninyo o sa inyong bakuran, magdudulot po yan ng quarrel energies. Bukod sa kamalasan na naidudulot niyan, kaguluhan po yan between po sa mga magkakapatid. Palagi pong magkakaroon ng kaguluhan sa tahanan at palaging mayroong may sakit. At nagiging mahirap ang buhay sa araw-araw. Alisin niyo po yung mga halaman na gumagapang sa pader o sa dingding ng inyong tahanan, lalong-lalo na kung hindi naman po kayo ang naglagay niyan. Ang video natin ngayon ay tungkol po sa mga halaman na nagdudulot ng kamalasan. Base po sa aking sariling experience, ang mga halaman na yan ay nakita ko na itinanim ng mga kakilala ko noong ako'y nagsisimula pa lamang mag-aral ng astrology. At ngayon po, sa kasamaang palad, ang ilan sa kanila ay may nalugi ang negosyo at mayroong pong namatayan ng kaanak. Ang isa ay mayroong pong may cancer. Ngunit, sa ngayong taon po, pumanaw na po. At itinapon nilang lahat ang Euphorbia millii na meron sila o crown of thorns. Marami po silang crown of thorns. Mayaman po sila. Ako nga po ay nagtataka sapagkat napakaraming halaman. Bakit crown of thorns ang kanilang inilagaan? Nakakalungkot mang isipin, ngunit may mga tao talaga na hindi naniniwala sa mga malas at swerte. At ang iniisip nila ay nagkaroon lamang ng sakit ang kanilang kapamilya, kaya ito ay nawala. Wala pong masama kung susunod tayo sa mga swerte at malas, sapagkat tayo ang magbe-bear ng kamalasan o ng swerteng nakukuha mula po sa mga halaman o sa mga bagay na inilalagay natin sa ating tahanan. Mas mahalaga po na tayo ay ligtas para makamit natin ang ating swerte sa buhay. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag kalimutan na ang ating swerte ay maaaring magbago dahil sa ating paniniwala, kilos at gawa at sa enerhiyang nakapaligid sa atin.